Integrated Light Rail Transit System o mas kilala bilang LRT. Ito ay itinayo noong Hulyo 12 taong dekada 80 sa pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa mabilis at abot-kayang pamasahe, ang LRT ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing transportasyon sa Metro Manila. Ito ay binubuo ng 20 istasyon mula Roosevelt, Quezon City hanggang Baclaran Station na sumasaklaw sa 4 na lungsod kabilang na ang Quezon City, Caloocan, Maynila at Pasay. Ayon sa huling tala ng Light Rail Transit Authority, ang LRT ay naglilingkod sa mahigit kumulang 400,000 katao kada araw o mahigit sa 13 to 14 milyon na pasahero kada buwan. Dahil sa mas mabilis na serbisyo, karamihan sa ating mga kababayan, partikular na ang mga estudyante at empleyado, ay pinipiling sumakay ng LRT para na rin makaiwas umano sa matinding traffic sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng LRT, tuwing rush hour ay dumudoble o tumitriple pa ang bilang ng mga pasahero na sumasakay sa tren. Ito ay kadalasang nangyayari sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Dahil na rin sa lubhang dami ng pasahero, kamakailan lang ay nagpatupad ang Light Rail Transit Authority o LRTA ng passenger limit per platform na naglalayong limitahan ng bilang ng mga pasahero sa platform paid area. Mula Roosevelt hanggang Doroteo Jose Station sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at mula Baclaran hanggang Carriedo Station sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. So we thought of this scheme, unang-una para i-extend yung ating functionability ng train. Then at the same time, ma-implement natin yung tinatawag na first come first serve basis sa train at sa passenger movement natin. So pag maaga ka, lahat kayo, kung sabay-sabay kayo sa station, mas maaga ka, mas mauuna ka makakasakay. Marami man sa mga pasahero ang tumututol dito, layunin lamang ng pamunuan ng LRT ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Yung about sa LRT, feeling ko hindi maayos, feeling ko hindi organized. Kasi, syempre, kapag pipila ka, may nakakasingit, may mga, hindi sa diretso yung pila, yung iba, nandito sa gilid, sisingit na lang, ganun. Sobrang hirap. Yung policy ng LRT ngayon, okay sana kasi hindi ka masyado masisiksik, tapos meron silang 150 passengers per station lang sasakay nila bawat stop ng train. Kaya lang, pag nakita mo agad yung pila nung napakaraming tao, dun pa lang sa baba ng platform, ma-discourage ka na sumakay kasi parang papawisan ka, tapos nakakainip, tapos parang pag nakita mo agad yun, isipin mo agad, magigit-git ka, so mas pipiliin mo na lang mag-jeep. Masasabi ko lang, napaka-hassle kasi pinapapila ng mahaba yung mga tao, tapos puputol-putulin nila ng ganyan. So, ako sa akin, dapat tanggalin na nila yan. Ating natunghayan ang samot-saring reaksyon hinggil sa bagong polisiyang ipinatupad ng LRT. Marami man sa mga pasahero ang tumututol dito, layunin lamang ng LRT ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga pasahero. Ito po si Denise Lim, nag-uulat.